Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 13, talata 44 hanggang 46. Sa mabuting balitang ito ay muling nagbigay ang Panginoong Yesus ng 2 talinghaga. At ang mga talinghagang ito ay patungkol sa kaharian ng langit. Sa unang talinghaga, sinabi niya na ang kaharian ng langit ay tulad ng kayamanang nakabaon, nakatago sa isang bukid sa ilalim ng lupa. Nahukay ito ng isang tao at ito'y tinabunan. Sa kanyang kaligayahan siya'y umuwi at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian upang mabili lamang ang bukid na yon sapagkat naroon ang kayamanan. Ang ikalawang talinghaga ay patungkol pa rin sa kaharian ng langit at ito'y inihalin tulad ng Panginoon sa isang mangangalakal, negosyante. Naghahanap siya ng mamahaling perlas, mahalagang perlas. Nang makita niya ang isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at pinagbili rin ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ang talinghagang ito na tumutukoy sa kaharian ng Panginoon ay paanyaya sa ating lahat na ang totoong mahalaga, ang totoong kayamanan ay ang paghahari ng Diyos. At kapag nakita, natagpuan ng tao ang kaharian ng Diyos, maaari niyang iwan ang lahat. Maaari niyang ipagpalit ang lahat sa kanyang buhay. Makapasok lamang siya at maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Ngunit napakaganda ring tignan ang mga talinghagang ito sa perspektibo ng kalangitan. Maaari nating sabihin na ikaw at ako ang kayamanang nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang tao ay nilikha mula sa lupa. Ang tao ay isang kayamanan sa mata ng Diyos. Totoo, minsan tayo ay nagkakasala, tayo ay nagkakamali. Sa bawat kasalanan, tayo ay namamatay. Spiritual na kamatayan, namamatay ang ugnayan natin sa Diyos. At maaari nating sabihin na ito yung mga panahon na tayo ay naibabaon sa ilalim ng lupa. Nawawalan ng kahulugan, nawawalan ng layunin ang buhay. Ngunit bagamat nakabaon tayo sa ilalim ng lupa sa kamatayan dulot ng ating mga kasalanan, hinanap pa rin tayo ng langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao, bumaba dito sa daigdig sa lupa upang ilabas tayo sa pagkakalibing, sa kamatayan ng kasalanan. Sa madaling salita, minsan hindi na natin makita ang halaga ng ating pagkatao, ng ating pag-iral. Nakakalimutan na natin. Ngunit sa mata ng Panginoong Hesukristo, tayo pa rin ay kayamanan. Napakahalagang kayamanan na kaya niyang iiwan ng lahat. Iniwan niya ang kalangitan. Kaya niyang ibigay ang lahat. Ibinigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang huling hininga, ang huling patak ng kanyang dugo. Ibinigay niya ang lahat-lahat upang mailabas lamang tayo sa pagkakabaon sa ilalim ng lupa. Sapagkat para sa ating Panginoong Hesukristo, ang bawat isa ay itinuturing niyang kayamanan. Ganon din, maaari nating sabihin na ang perlas na napakahalaga sa mata ng Panginoong Yesus ay ikaw at ako. Minsan, kung ikinukumpara natin ang ating mga sarili sa ibang tao, lalo pa nga't ang sukatan ay ang sukatan ng mundong ito. Kung magkano ang iyong kayamanan, anong posisyon ang iyong narating sa buhay, gaano mo naabot ang katanyagan, mga lugar na magaganda, mamahalin na napupuntahan, mga bagay na nabibili. Kung minsan ating pinagmamasdan ng ibang tao na naaabot ang lahat ng ito,
nagkakaroon ng mga bagay na ito. At naawa tayo sa ating sarili para bang tayo ay walang halaga. Ngunit ang talinghagang ito, talinghaga ng mahalagang perlas ay nagpapaalala sa atin. Natagpuan tayo ng Panginoon. Ibinigay niya ang lahat. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo ay mapasa kanya. Mailagay tayo sa kanyang puso, madala tayo sa kaligtasan. Ang ibig sabihin, kung sa mata ng mundo o maaaring sa paningin din natin tayo ay walang halaga, sa mata ng Panginoon, tayo ay napakahalagang katulad ng perlas. Kaya nga ang mabuting balitang ito ay totoong mabuting balitang nagdadala ng konsolasyon. Ikaw at ako ay kayamanan na natagpuan ng Panginoon. Ikaw at ako ay ang mamahaling perlas na walang katumbas na halaga, na nais yakapin, angkinin, mahalin at iligtas ng ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.